Mga ka-John Birds, samahan niyo ako, ipasyal ko kayo dito sa Dragon Fruit Farm sa Barangay Southern Paligi, Palada. Tara na! Welcome to Dragon Fruit Farm. Dito na tayo mga ka-John Birds. Dragon Birds, ito po ang Dragon Fruit. Noong unang kapanahunan, ang pangalan nito ay nakilala sa pangalang pitaya. Ito ho ay pinalagaan ng mga Aztec doon sa Central South America noong 13 siglo. Dito tayo dahil mayroon na itong nahinog. Ito ho ang kanyang bunga. Kung tinan nyo ho, ang kanyang puno ay parang simple lang na halaman. Parang cactus na tumutubo sa diserto. Pero dito sa ano niya, ito ang kanyang bunga. Oh. Itong pitaya, noong 13th century, ang mga Aztec ang nag-cultivate nito sa Southeast Central America. Tapos may mga misyonaryon na mga European at dinala ito sa Asia. European at saka yung taga-French. Sila ang nagdala sa Asia at ito ay nisagan nilang at inawag nila dragon fruit dahil ang hugis nito, ang bunga niya may kaliskis at saka parang may tinik na matutulis. Kaya mula sa Vietnam, Thailand at hanggang ngayon aabot na sa Pilipinas ang dragon fruit na ito, at hanggang sa ang sulok sa Pilipinas hanggang nakarating dito po sa Southern Paligi, Palada. Ito, pag makakain ka nito, maraming mga benepisyo ang iyong makuha sa iyong katawan. Unang-una, yung antioxidant. Yung antioxidant, yan ang palagi kang parang bata, hindi ka tumatanda. At pangalawa, yung digestive system. Yung mga matitigas na mga pagkain na mabagal tunawin, kapag kumakain ka nito ay dali ka lang magpagbawas dahil para siyang janitor na lumilinis sa loob ng inyong tiyan. At pangatlo naman, high sugar. Kung may diabetes ka, pag kumain ka nito, siya ang mag-control sa yung sugar. At pang-apat, immune system. Hindi ka madaling sipunin o lagatin dahil ito ay maganda sa ating immune system. Pang-lima, sa heart, yung puso natin. Pag ang heartbeat natin ay medyo mahina, maganda ito. Ito ang magpapagano ng ating puso. Pang-anim naman, sa mga high blood, yung mga dugo natin, ito ang makapaano ng dugo. Ang daloy sa dugo natin, hindi mabagal ang daloy sa dugo natin. Kaya mga ka-John Birds, itong prutas na to, masyado itong mahal sa mall. At kahit saan niyo ito makita, mahal din. Kaya mga John Birds, kailangan natin alagaan natin ang katulad dito. Alam niyo ho, ang pagtanim nito hindi didikit-dikit.
may distansya siguro siya mga ano ka John Birds, mga 2 metros. Sa dalawat kalahati. At mayroon siyang poste. Kasi pag wala siya dito, hindi siya tutubo, maano siya sa lupa. At kailangan ang paligid niya, kaya nito ay malinis. Tulad dito, yung mga insekto, control. At minsan nga, may usok pa. Parang yung mga maliit na mga insekto, hindi makadapo dito sa bunga. Ito ang bunga niya, hinog na. Ito mga ka-John Birds, hindi pa ito ng ang bunga dito at saka sa dulo, ito. Ito mga ka-John Birds, ito. Ano pa lang to? Pag sa tuy-tuy. Hindi pa siya, umpisa pa lang to. Hindi pa siya develop. Mga September, marami ng bunga at saka may harvest na dito. Ang buyer dito, taga malayo. May taga-Tagum, Panabo. At ang may-ari ng farm na to, kaibigan ko, si Rolly Goyot, ang barangay captain ng Barangay Quirino, Parada. Nagpunta kami dito dahil nakita ko to at sinanong ko siya, pwede ba kayo makapasyal? Pwede ba tayo makapasyal dito? Okay siya. Masaya ako kasi pinapaintrutan niya na masyal tayo. Pinakita niyo mga John Birds at nalaman ninyo kung ano ang dragon fruit. Sana tatandaan ninyo na ang dragon fruit hindi lang siya prutas, magkain, marami pang mga benepisyo sa ating kalusugan, sa ating katawan. Kaya kung naisin yung mabili, punta kayo ng mall. Kasi may marami sa mall itong nito. Medyo mahal pero okay siya kasi hindi naman ang bira natin maaksaya sa gastos. Itong dragon fruit na to ay malaking sa atin, benepisyo. Kaya mga ka-John Birds, sana natutuwa kayo at talagay sa puso't isip nyo kung ano ang dragon fruit, kung saan ito galing. Galing ito sa Central South America. Tandaan natin yan. Tapos ang pangalan nito ay pitaya. Na-discover sa mga European at saka French, dinala sa Asia, kinukultivate. Ang pangalan nito ay tinatawag lang dragon fruit kasi sa kanyang hugis may kaliskis at parang may tinik na matutulis. Kaya mga John Birds, sunod na naman, huwag yung magsawang magsuportar sa akin, nanonood sa akin kasi marami pa tayong pupuntahan at marami pa tayong tulungan. Sana ilagay nyo sa puso't isip nyo na itong prutas na to isang malaking tulong para sa atin. American Birds, tandaan nyo at lagi nyong isipin, kayo ang bida sa puso ko. Mga John Birds, kailan nyo mga John Birds, basta kung kayo dito, ito ang pinakamalaking farm dito sa dragon fruit. Siguro higit ito mga 2 o 3 hektarya.